Makalipas ang ilang sandali, nasa biyahe na sina Matsushima Yuto. Tinanong ni Matsushima Yuto si Shouta kung ang lalaking nakita nila kanina ay kakilala nito. Sinabi ni Shouta na ang tinutukoy niya ay si Haruma Fuji, ang pangalawang anak ng pamilya Fuji. Tungkol naman sa pagiging magkakilala nila, sinabi niyang ang lalaking iyon ay itinuturing na kahihiyan sa mga second-generation elite ng Bannan. Sa narinig na iyon, agad na naging interesado si Matsushima Yuto at sinabihan si Shouta na ikwento na nito ang buong istorya. Ipinaliwanag ni Shouta na maituturing na spoiled rich kid si Haruma Fuji, pero palagi itong seryoso at consistent na nangunguna sa mock exams. Marunong din itong magpiano, maglaro ng chess, at magpinta, talagang picture-perfect rich kid. Agad namang nagtanong si Mika kung ano ang problema roon. Ipinaliwanag ni Shouta na malaking problema iyon dahil kay Haruma Fuji, palagi silang ikinukumpara rito habang lumalaki at napapagalitan ng kanilang mga magulang. At ngayon, sa wakas, nagkaroon na sila ng pagkakataong makabawi para sa matagal na nilang sama ng loob. Sa narinig na iyon, sinabi na lamang ni Matsushima Yuto na mukhang tama ang intuit ayon ng kanyang kapatid at talagang may kakaiba kay Shouta. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mika kay Shouta na dito na lamang siya ibaba. Agad namang itinigil ni Shouta ang sasakyan. Pagkababa niya, sinabi ni Mika na lalakarin na lamang niya ang natitirang daan at nagpasalamat siya para sa tulong nito ngayong araw. Agad namang sinabi ni Matsushima Yuto na may halos 1 kilometro pa siyang lalakarin. Sinabi naman ni Saki na ayaw ni Mika na mapansin sa school, kaya hindi ito mahilig magpapansin. Sabay nun, mabilis na bumaba si Saki sa kotse at agad na sinabihan si Mika na maghintay dahil sasamahan din niya itong maglakad. Agad naman siyang pinasalamatan ni Mika. Habang pinagmamasdan sila ni Matsushima Yuto, napagtanto niyang mukhang dependable si Mika, pero may isang taong sinasamantala siya. Sinabi naman ni Shouta na napakaganda ng sitwasyon dahil may 2 bulaklak na sa magkabilang braso ni Matsushima Yuto, dating kasama si Marika at ang untouchable beauty ng university. Sinabihan siya ni Matsushima Yuto na hindi iyon ganoon at wala itong ibig sabihin. Pagkatapos, tinanong niya si Shouta kung ano ang balitang sinabi nito kanina. Naalala niya ang sinabi ni Shouta sa kanya noong nasa racetrack sila. Mahinang sinabi ni Shouta na natuntunan nila ang 3 lalaking umatake kay Matsushima Yuto at na-corner na nila ang mga ito. Idinagdag pa niya na kapag nagbigay ng utos si Matsushima Yuto, mapipilitan nilang sabihin kung sino ang nag-utos sa kanila. Ngunit sinabihan siya ni Matsushima Yuto na hindi naman niya ito inutusan na gawin iyon. Hindi rin siya makikialam kung mauwi ito sa usaping pulis. Agad namang pinagpawisan si Shouta sa sinabi ni Matsushima Yuto, kaya tiniyak niya rito na hindi siya gagawa ng anumang bagay na maaaring masangkot ang pulis. Sinabihan naman siya ni Matsushima Yuto na huwag siyang gagawa ng anumang kakaiba. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa lugar. Agad silang bumaba ng kotse upang pumasok sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng 2 babae sa gilid sina Matsushima Yuto at Shouta. Tinanong ng isang babae ang kanyang kasama kung sino ang lalaking iyon at bakit ganoon lamang ang kotse nito. Agad namang sinabi ng kanyang kasama na isa iyong McLaren, isang high-end na kotse na nagkakahalaga ng tens of millions at iilan lamang ang ganoon sa buong bansa. Sa narinig na iyon, sobrang nagulat ang babae dahil hindi niya iyon inaasahan. Mabilis na lumapit kay Shouta ang babae at tinanong kung kanya ba ang kotse dahil napakaganda nito. Tinanong din niya kung maaari silang magpalitan ng contact information. Agad namang pumayag si Shouta at sinabi na may kailangan muna siyang gawin ngayon. Kapag natapos na siya, saka sila maaaring mag-hangout. Sa narinig na iyon, agad na sumang-ayon ang babae. Sabay nun, nagpakyut pa siya kay Shouta habang sinasabihan itong huwag nitong sirain ang pangako nito. Sa sandaling iyon, lumapit si Matsushima Yuto kay Shouta at tinanong kung tungkol saan iyon.
Sinabi ni Shouta na sa ilang pagkakataon, hindi pera ang lahat, lalo na sa ganitong klase ng mundo. Sa loob ng lugar, makikita ang napakaraming babaeng nagtatrabaho upang kumita ng pera. Makikita rin doon ang lalaking hinahanap ni Matsushima Yuto, na siya ring umatake sa kanya, habang nakikipaglandian sa dalawang babae. Habang naglalakad sila sa loob, itinuro ni Shouta ang room ng mga lalaki at ipinaliwanag na naroon ang lalaking hinahanap ni Matsushima Yuto. 2 araw na raw itong hindi lumalabas sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang kwarto at agad na umupo si Shouta. Ipinaliwanag niya kay Matsushima Yuto na lahat ng tao rito ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya, kaya lahat ng impormasyon ay direktang nakakarating sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking staff at sinabi kay Shouta na kung mayroon siyang anumang kailangan, maaari niya itong sabihin sa kanya. Agad namang sinabi ni Matsushima Yuto na gusto niyang palihim na ma-record ang kwarto sa tabi nila. Sobra namang nagulat ang staff sa kanyang sinabi at ipinaalala na hindi pwedeng basta-basta gawin iyon dahil napakahalaga ng privacy sa lugar na ito. Alam din daw ng staff kung ano ang maaaring mangyari kung gagawin nila iyon. Ngunit naglabas lamang si Matsushima Yuto ng isang 1 yen na barya at ipinakitang iyon ang ibabayad niya. Sa nakita na iyon, sobrang nabigla ang staff dahil sobrang laking halaga noon. Pagkatapos, inutusan ni Matsushima Yuto ang staff na maglagay ng ilang kamera sa kwarto sa tabi nila. Habang nagsasalita, naglabas pa siya ng iba pang barya at sinabing kung hindi sapat ang unang bayad, maaari pa niyang dagdagan, gagawin niya itong 2 yen, ngunit kung hindi pa rin yun sapat, gagawin niya itong 5 yen. Sa nakita ng staff, sobra siyang nagdalawang isip. Gayunpaman, sinabi pa rin niyang kahit ganoon, hindi pa rin ito maaari. Dahil dito, sinabi na lamang ni Matsushima Yuto na kung ganoon, susuko na lang siya. Ngunit sa narinig iyon ng staff, mabilis itong lumapit kay Matsushima Yuto at pinigilan siya. Habang kinakabahan at pinagpapawisan, sinabi nitong naiintindihan na niya at agad nilang i-set up ang mga camera. Gagawin din nilang available kaagad ang live view nito. Makalipas ang ilang sandali, dinala na ng 2 lalaki ang TV at sinimula na rin ang pagse-set up ng mga kagamitan. Matapos may handa ang lahat, sinabi ng staff na handa na ang lahat at tinanong kung mayroon pa silang ibang kailangan. Sa nakita na iyon ni Shouta, hindi niya napigil ang humanga kay Matsushima Yuto. Naisip niyang talagang kahanga-hanga ito at parang natutunan niya kung paano dapat gamitin ang pera. Habang pinapanood ni Matsushima Yuto ang mga tao sa kabilang kwarto, sinabi niya na ayaw rin niyang makakita ng lalaking nasa ganoong sitwasyon, pero wala na siyang magagawa dahil kailangan niyang malaman ang impormasyon. Samantala, kinakabahan si Shouta habang pinapanood ang nangyayari. Tinanong niya si Matsushima Yuto na kung hindi siya humingi ng tawad noon, baka siya mismo ang nasa sitwasyong iyon ngayon. Hindi na lamang siya sinagot ni Matsushima Yuto at nagpatuloy sa panunood sa lalaking nasa kabilang kwarto. Habang kasama ng lalaki ang isang babae, nagsimula itong kumilos ng hindi naaangkop. Dahil dito, kinakabahang sinabi ng babae na kung may balak itong gumawa ng anumang bagay na lampas sa kanilang napagkasunduan, may karagdagang bayad iyon. Ngunit sa halip na umatras, sinabi ng lalaki na hindi niya itinuturing na ganoon ang ginagawa niya. Pagkatapos, ikinwento niya ang tungkol sa kanilang boss. Ayon sa kanya, minsan ay nagpadala ang kanilang boss ng grupo ng mga scammer sa isang ospital para lamang mahuli at linlangan ang isang babaeng college student. Sabay nun, nagsimulang tanungin ng lalaki ang babae na gusto ba niya malaman kung paano sinubukan ng kanilang boss na mahuli ang babae. Lahat ng sinabi nito ay malinaw na narinig ni Matsushima Yuto mula sa TV. Agad na tinanong ng babae kung paano niya na-trap ang isang babae para lamang magkaroon ng pagkakataon ang kanilang boss. Sinabihan naman siya ng lalaki na lumapit ito at sa kanya ikukwento. Habang inilalapit ng lalaki ang kanyang mukha sa babae,
Ipinaliwanag niya na hindi kontento ang kanilang boss sa simpleng pagtulong lamang sa isang babaeng nasa problema. Gusto raw nitong makita ang babae na tuluyang na-corner at pagod na pagod. Ipinaliwanag pa niya na plano ng kanilang boss na sirain ang reputasyon ng babaeng itinuturing na untouchable beauty. Hihintayin daw nitong umabot ang babae sa puntong desperado na siya bago ito magpakita sa kanyang harapan. Kapag may taong nag-abot ng tulong sa isang taong nasa ganoong kalagayan, gagawin daw nito ang anumang sabihin sa kanya. Sa ganoong paraan, balak ng kanilang boss na makuha ang anumang gusto niya mula sa babae, pati na ang kanyang katawan. Sa narinig na yun, kinakabahang sinabi ng babae na napakabaluktot naman ng ganoong libangan. Agad din niyang tinanong kung ano ang nangyari sa babaeng tinutukoy nila. Ipinaliwanag ng lalaki na sa mga unang bahagi ng plano, may isang kakaibang lalaki na nakialam at nasira ang kanilang plano. Dahil dito, sobrang nagalit ang kanilang boss at ngayon ay nagpaplano na ng paghihiganti laban sa lalaking iyon. Sa narinig na iyon, malinaw na napakinggan ni Matsu Shimoyuto at Sho Uta ang buong usapan. Agad na naalala ni Matsu Shimoyuto ang sinabi sa kanya noon ng lalaking umatake sa kanya na may taong hindi niya dapat ginalit at pagbabayaran siya dahil dito. Dahil doon, napagtanto ni Matsu Shimoyuto na iyon pala ang dahilan kung bakit siya inatake. Muling tinanong ng babae ang lalaki kung sino mismo ang kanilang boss. Ipinaliwanag niyang hindi naman siya nakikialam, gusto lamang niyang malaman para maiwasan niya ang taong iyon. Ngunit tinawag lamang siyang baguhan ng lalaki at ipinaalala na hindi niya sasabihin ang pangalan ng kanilang boss sa isang lugar na gaya nito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kasama ng lalaki at sinabi nitong mayroon siyang appointment kasama ang hotel staff. Nabanggit din nito ang paparating na birthday party ni Yamada Mika at sinabing kailangan nilang maghanda para dito. Sa narinig na yun, nakangiting sinabi ng lalaki na tama nga pala. Kapag patuloy silang magkakamali, maaari silang maparusahan ng malala. Sa narinig na iyon ni Matsu Shimoyuto, agad niyang nasambit na kung tama ang kanyang hinala, ang lalaking may peklat sa mukha ay sinusuportahan ni Yamada Shinji. Sa sandaling iyon, agad na tumayo si Sho Uta at naiinis na sinabi na kung totoo iyon, hindi niya ito palalampasan. Hindi raw maaaring subukan ng isang tao na agawin ang isang babae kay Yuto. Kalmado lamang na sinabi ni Matsu Shimoyuto na bahala na si Sho Uta kung ano ang gusto nitong gawin. Sabay nun, sinabi niyang aalis na siya at tinanong si Sho Uta kung mananatili pa ito roon. Agad namang sumang-ayon si Sho Uta at sinabi na mananatili siya upang patuloy na bantayan ang mga nangyayari. Inulit pa niya na pagmamasid lamang ang kanyang gagawin upang hindi maghinala si Matsu Shimoyuto sa iba pa niyang balak. Tumayo na si Matsu Shimoyuto at naglakad palayo. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niyang ipaalam sa kanya ni Sho Uta kung may bago itong matututunan. Agad namang sumang-ayon si Sho Uta. Habang palabas si Matsu Shimoyuto, makikita sa paligid ang maraming babaeng sumasayaw upang kumita ng pera. Habang nilalampasan lamang niya ang mga ito, naisip niya na maaaring napansin ni Yamada Mika ng isang mapanganib na kalaban. Gayunpaman, hindi naman madaling target si Yamada Mika. Naisip din niya kung may iba pa kayang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Sa sandaling iyon, bigla siyang natigilan sa kanyang pag-iisip nang lumitaw ang kanyang system sa kanyang harapan. Ipinahayag ng system na may natukoy itong potential target at kailangan niyang lutisin ang problema upang makatanggap ng random bonus. Matapos mabasa iyon, agad na nagsimulang pagmasdan ni Matsu Shimoyuto ang buong paligid upang hanapin ang taong tinutukoy ng sistema niya. Sa kabilang bahagi ng lugar, sinabi ng matandang lalaki kay MSY na dumating ito gaya ng kanilang napagkasunduan. Habang nakasuot si MSY ng maikling palda at revealang na damit, sinabi pa ng matanda na bagay sa kanya ang suot nito. Sabay nun, agad na lumapit ang matanda kay MSY at balak itong hawakan, ngunit agad siyang pinigilan ni MSY at sinabi na sapat na iyon. Habang nahihiya sa kanyang suot,
Ipinaalala niya sa matanda na sinabi nitong palalawigan nito ng 3 buwan ang deadline ng kanyang bayad kapag sinuot niya ang damit na iyon. Natatawang sinabi ng matandang lalaki na nakakatawa naman si MSY. Hindi raw ganoon kadali ang pagpapababa ng utang sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng isang partikular na damit at pagpapalawig ng deadline. Agad namang sumang-ayon ang kasama ng matanda at sinabi na kung ganoon lang kadali, siya na mismo ang magsusuot ng ganoong damit araw-araw. Dagdag pa niya, si MSY naman daw ang unang nagmungkahi nito. Sa narinig na yun, seryosong nagbabala si MSY na kapag lumapit pa ang matanda sa kanya, sisiga siya. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng matandang lalaki na huwag na itong magalit at pag-usapan na lamang nila ng maayos ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng matanda ang kanyang alok. Umakyat daw si MSY sa harapan at sumayaw ng 5 minuto. Kapalit nito, hindi na niya kailangang bayaran ang utang sa loob ng 3 buwan. Sa narinig na yun, sobra namang nagulat si MSY at sinabi na wala siyang kakayahang sumayaw. Ngunit sinabi lamang ng matandang lalaki na hindi mahalaga kung marunong ba siyang sumayaw o hindi. Ang mahalaga raw ay maipakita niya ang kanyang sincerity. Dagdag pa niya, tiyak na ayaw ni MSY na malaman ng kanyang mga nakatataas sa universidad o ng kanyang mga kasamahan na hindi niya nabayaran ang kanyang utang sa oras. Dahil sa sinabi ng matanda, wala nang nagawa si MSY kundi pumayag. Gayunpaman, nagbabala siya na dapat tuparin ng matanda ang kanyang pangako. Nakangiting tiniyak naman ng matandang lalaki na tutuperin niya iyon. Pagkarinig noon, agad na umakyat si MSY at nagsimulang sumayaw kahit sobrang nahihiya siya sa kanyang sitwasyon. Habang pinagmamasdan siya ng matandang lalaki, naisip nito na ang mga taong may mahigpit na trabaho tulad ni MSY ay gagawin ang lahat para mabayaran ang kanilang utang. Naisip din niyang marami pa siyang paraan para paglaruan ang babae. Pagkatapos nitong sumayaw, balak niyang ipakita rito ang recording ng ginawa nito at gamitin iyon bilang panibagong pananakot. Napangiti ang matanda at naisip niyang kahit napunta siya sa ganitong uri ng trabaho, nakakagulat na bagay pala ito sa kanya. Naalala pa niya ang babaeng tumakbo palayo sa kanya nang malaman nitong wala siyang pera. Ngunit determinado siyang makabangon muli at gagawin niya ang lahat para makabalik sa dati niyang kalagayan. Samantala, patuloy pa rin sa pagsasayaw si MSY at hindi niya mapigil ang mamula sa sobrang hiya. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Matsushima Yuto at sinabihan siyang huwag magpaloko sa mga sinasabi ng mga taong iyon. Pagtingin ni MSY sa nagsalita, agad niyang nakilala si Matsushima Yuto dahil ito ang nakababatang kapatid ni Saki. Ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na narinig na niya ang tungkol sa sitwasyon nito at hindi nito dapat paniwalaan ang kahit anong sabihin ng dalawang lalaki, kahit sabihin pa nilang palalayain na siya mula sa utang. Sa nakita ng matandang lalaki kay Matsushima Yuto, galit niya itong sinigawan at tinanong kung sino ito at kung bakit nakikialam sa bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. Seryosong humarap sa kanya si Matsushima Yuto at ipinaalala na nakalimutan na ba ng matanda kung sino siya. Tinanong din niya kung gusto nitong ipaalala niya kung sino siya. Sa narinig na yun, sobra namang kinabahan ang matandang lalaki dahil muli niyang nakita ang lalaking ito. Gayunpaman, pinilit niyang itago ang kanyang kaba at iginiit na ang utang ay utang. Kapag may nanghiram ng pera, kailangan nitong bayaran iyon dahil ganoon naman talaga ang kalakaran. Sa narinig na yun, nakangiting sinabi ni Matsushima Yuto na kung nanghiram, kailangan talagang magbayad.